po ay back up din ng ating law. And mind you guys, ang vitamin K po is lethal sa large doses. Especially if na-administer nyo siya ay through IV, intravenously. Makakasuhan po tayo, makakasuhan po kayo. Kasi po, delikado po ang vitamin K. Are you familiar with lethal injections? Di ba death punishment po siya? Ang ginagamit po natin doon ay vitamin K or potassium chloride. Nakakapagpa-stop po siya ng heart. Okay? So make sure na tama po ang inyong route. Ang route po natin will be intramuscularly or intramusculary. Muscularly. Tama. Okay, pag sinabi nating IM, that's 90 degrees. Ang subcutaneous po natin, review lang ito Ang subcutaneous natin is 45 degrees, IV is 25 degrees, and intradermal is 10-degree angle. So again, ang gagamitin po natin is intramuscularly. Okay po, ang paghawak po natin, dart-like. Okay po, dart-like. Ito po yung route kung saan natin siya i-inject. That's what we call the vastus lateralis. Ang vastus lateralis po, ayan yung muscle located sa thigh po ng ating baby. Sa harap po. Okay? So, i-inject natin siya right in the middle. Sa pinakagitna po. Okay? Then, administration of vitamin K prophylaxis. Kaya super important po natin na kailangan makilo si baby para alam natin yung dosage na ibibigay natin sa infant. Okay? 0.5 mg if yung infant ay nag-weigh ng less than or equal to 1,500 grams. And if lampas man doon yung kilo ng baby, then ang ibibigay natin dosage will be 1 mg. Malinaw po ba? Okay. Again, huwag po kayo mag-hesitate magtaas ng kamay if may questions po kayo. Routinely to all newborns within the first 6 hours post-birth, following initial stabilization and appropriate maternal newborn interaction. So, kailangan po natin maglagay noon or mag-introduce ng vitamin K. Since ang pinag-uusapan po natin ay all about administration of the medication, vitamin K, kailangan po natin i-review ang ating 5 rights of medication administration. Di ba po, kayo ay naturuan na nito sa fundamentals. Review na lang ito ng konti. So, kailangan ang maituso po natin kay patient ay right medication. Okay? Right dose. Ilan ba yung dose ng baby? For example, ang baby ay 1,850 grams. Ilan ang dosage na ibibigay natin kay baby? Ilan? Go. Please unmute. Please unmute, Ms. Tadoran. 1.0. Hello. 1.0 Ay, po. nahandalan na kita. 1 point? 1.0. 1.0 po, sir. Very good. Or 1 milligram. Very good. Then, right dose at the right time. Kailan nga po yung right time natin para mag-administer tayo ng vitamin K? Kailan? Ang right time natin will be between 90 minutes and 6 hours ng life ni baby. Okay po. Via the right route. Ang right route natin will be intramuscularly. Okay po, sa vastus lateralis, it doesn't matter if right or left. Okay po. Basta make sure na yung isang drug, yung Hepa-B, nilalagay natin ay nasa other leg siya, i-administer. Okay po. And then, of course, right patient. Kung sa baby naman, hindi naman siya magsisalita, di ba? Pero may tag tayong nilagay kanina, pwede natin i-double check doon. Okay po. Then, perform hand washing. Tapos, ipiprepare na natin lahat ng equipments needed. So, in this case, vitamin K, disposable syringe na 1 ml. Okay po. Cotton balls with alcohol and without. Tapos, alcohol, gauze pad, medicine tray, and then yung gloves. So,
before tayo mag-check ng or magbigay ng medication, need na muna natin i-check yung medication administration. Balikan natin yung kanina. Okay po. This is your medication administration record. I-check natin if nagbigay na ba yung ka-shift natin na nurse ng ganitong drugs. Kasi mamaya, na-doble natin. Wait lang po ah. Maingay pa ba? So, let's continue. So, vitamin K po, kailangan natin i-double check if, makinig ka na lang. Kailangan natin makita if nagbigay na or hindi yung kapalitan natin na nurse. Okay po, kasi baka ma-double dose natin si baby again. Vitamin K is lethal kapag super daming dosage na binigay natin. So, kailangan natin maging mindful. Okay? So yun, i-compare nyo muna dito po sa baba, meron niyang name, ano yung name ni baby, ano yung sex, etc. etc. Basic information. Parang i-compare natin siya doon sa tag na binigay natin kay baby. Okay po, kasi isa yun sa right administration, medication administration, right person. Let's continue. Okay? So, follow the 3 checks kapag mag-administer tayo ng medication and dose. Okay po. Yung label natin, kailangan i-check kung may label, ha? Kaya kayo mag-check if may label. 3 times. Kailan natin i-check yung label? Number 1, when it is taken from the medication chart, check natin yung medication chart. Tama ba yung dose? Okay po? Or tama ba yung gamot and dose na ibibigay ko? Okay po. Before kayo mag-withdraw ng medication sa ampule natin, and then after kayo mag-withdraw ng medication. Okay po. As nurses, we have to double, triple check yung mga gamot natin bago natin ibigay. Ha? Ito yung sample ng ating ampule. Okay po. For sure, familiar kayo sa ampule. So, ito yung basic niya, parts. Meron tayong conical tip, scored point kung saan natin binibreak para mabuksan natin yung ampule, yung neck, and then yung body. Okay po. Naka-ampule na po kasi ang ating vitamin K. So, una, pipitikin nyo muna siya sa tip para yung medication na nakapasok doon ay bumaba. I-wrap natin siya ng gauze pad or alcohol prep or sa hospital and sa tawag nito, lying in clinic, ang practice doon yung, di ba ang injection natin or syringe natin, meron siyang plastic cover. Diba? Yun ang nirarap natin sa conical tip ng ating ampule para i-break siya and mabuksan. Okay po? Nursing as an art, diba? Then, i-hold natin yung ampule at an angle or set on a flat surface. Kasi pipick up natin yung syringe, i-remove natin yung cup, and then i-insert natin yung needle dun sa opening ampule. For example, ito na yan. Okay? Ito kunyari yung ampule natin. Okay po. So si ampule, ipapasok natin doon sa ampule yung needle, tapos gently natin i-withdraw yung medication using our middle finger. Okay? Question, paano po if may bubbles, anong gagawin natin? Okay, very good. Pipitikin natin para tumaas yung bubbles. Meron pa rin. I-withdraw natin yung plunger para bumaba yung medication. Tapos saka natin siya isi-set doon sa right dosage or kung hanggang saan yung medication natin. Question, paano po if yung na-withdraw ko na medication ay mas mababa sa dose na needed? Ano yung pwede kong gawin? Yes, withdraw lang. Magwi-withdraw ka lang ulit. Okay? Paano po if sobra? Sayang man if i-discard. So, ibabalik lang natin doon sa ampule. Okay, okay lang yun.
Kasi may mga medications tayo na hindi mo na pwedeng ibalik ulit. Okay po, pero in this case, pwede naman. Then, okay, hold the syringe with the needle pointing up to express bubbles and then itatap natin yung side para pumunta sa taas yung bubbles. Or kaya naman yung ginawa natin na i-pull back slightly yung plunger para bumaba yung medication and ma-expel natin yung air. Tapos, i-recheck natin yung medication sa ating syringe. Again, if si baby po ay weighing 1,800 milligrams, 1,800 grams, ilan po ang ibibigay nating dosage? 1. Very good. So, ito po yung dosage na ibibigay natin sa patient. 1 ml. Okay? Then, i-organize mo na ngayon yung equipment mo sa inyong medication tray. Okay po? Medication tray tayo dito. Okay. So, paano natin siya ipa-perform? Or paano natin siya gagawin? Una, mag-hand washing muna po kayo. Okay? And then, introduce yourself. Ipapaalam nyo kay mother, si baby. I-explain ninyo para saan yung vitamin K and para anong effect niya sa baby. Since si baby po ay hindi man nagsasalita, kay mother po tayo magpapaalam. Ha? Then, prepare the newborn. Prepare nyo na ngayon yung newborn. Wait lang. I-set natin. Nakikita po ba? Narinig pa ba ako? Yes po, sir. Okay, good. So, vastus lateralis ang ating site. Ngayon, it doesn't matter kung left or right. Basta po, hindi madodouble yung gamot na may tutusok natin on one side. So, for example, gamitin natin ang ang left vastus lateralis ni baby. Kukuha tayo ng cotton, lilinisan natin yung side circularly. Okay po, from inner to outer. Tapos ilalat natin mag-dry. Kukuha tayo ng dry cotton balls, ilalagay natin dito sa gitna ng middle and fourth finger natin. Okay, kung naka-gloves ako kunyari, okay, ipit natin doon. Then, ang gagawin natin, ipipinch natin yung legs ni baby. Okay? Tapos, tatanggalin natin yung cap ng syringe. Nakikita ba po ba? Again, dart-like yung paghawak natin. And then, ilang degrees nga yung angle? Ilang degrees? Ganito. IM. Intramuscular is 90 degree 90. angle. Okay po. So, ipipinch natin yung legs ni baby. I-introduce natin yung needle. Okay po. I-release natin yung pagka-pinch. Hahawakan natin with our thumb and intuturo for finger yung tip ng ating syringe. Mag-withdraw tayo to check for backflow. Okay po. If walang blood na na-withdraw, okay po, i-introduce natin yung medication. Then at the same angle, kung paano nyo siya tinusok, gano'n nyo din siya tatanggalin. Yung cotton na nasa third and fourth finger nyo po, ilalagay nyo doon para malagyan siya ng pressure. Malinaw po ba? Question, paano po if pag-withdraw ninyo may blood? Ano ang gagawin? Yes, Miss Malonda. Tatanggalin po si syringe. Kukuha na Okay, lang po very ang good. Tatanggalin si syringe, i-discard po natin kasama yung gamot, and then kukuha tayo ng panibago. Okay po, hindi na po tayo nagre-recap. Itatapon na po natin siya directly. Okay, tatanggalin nyo na ngayon yung gloves po ninyo and then mag-hand washing, i-record natin appropriately yung ating procedure na binigay or yung gamot na binigay natin. Okay po. So, ito lang naman yun. Nagawa na natin siya. Do not forget po na i-withdraw or
mag-check tayo for backflow. Okay po? Kasi again, intramuscular ang ating route, hindi po IV. Pag may dugo upon withdrawal, ibig sabihin may nahit kayong vein. And kapag introduce niyo yung medication doon, dadaloy siya sa bloodstream ng patient. Pwedeng mamatay ang inyong patient kasi nga ang effect ng vitamin K sa heart ay mag-stop yung heart rate. Okay po. So again, for the documentation, meron tayong vitamin K. Ano yung drug na binigay natin? So in this case, the vitamin K. Ilan yung dosage? 0.1 ml. Okay po. Tapos, i-give po natin siya ng intramuscularly sa left vastus lateralis. Ano yung date kung kailan mo siya binigay, ano yung time, and then yung signature. Okay? Sa part K, may question po ba tayo sa vitamin K administration? Yes po, Miss Malonda. Sir, common lang tinatanong, pag yung baby maliit o payat, ilalahat daw ba ang needle? Yes po, that's the reason why pigpipinch po natin si vastus lateralis ng baby. Ipipinch po natin siya, like for example ganito, ipipinch po natin, okay, para ma-accommodate yung needle. So sagad-sagad po ito ha, ipipinch po natin. Isasagad po natin yung needle. Okay po, isasagad natin yung needle na yan. Questions pa? Okay, next time po face-to-face tayo. I want your full participation. Okay. Word care. Diretso tayo sa cord care. Instruct the mother to. Ito po, cord care, kadalasan more on health teachings lang tayo sa mother. Ano ba yung dapat and hindi dapat gawin during cord care? Pero hindi po ibig sabihin na more on instruction lang tayo sa mother. Ibibigay na natin kay mother lahat. Pwede naman natin siyang tulungan. Okay po? So, ano yung mga kailangan nating ipaalala sa mother? So, kailangan po hindi naka-cover contrary to this reference. Ngayon po kasi daw, according to our lying in clinic, hindi na po tayo naglalagay ng cover sa stump ni patient. Okay po? Kasi pinopromote natin yung drying ng stump. Okay po? So dapat dry siya palagi. Okay? Aside from that, if may diaper si baby, ifo-fold po natin siya palabas. Hindi na po natin nilalagyan ng nilalagyan. Wait lang. I-replyan ko lang yung nagko-call. Nasa klase ko. Okay, let's continue. Hindi na po tayo naglalagay ng binders kasi kapag naglagay po tayo ng binders, mainit sa Pilipinas, it can create moisture. Okay po, pwedeng pagpawisan sa cord si baby kapag merong moisture, merong bacteria. Kapag may bacteria, there is a high possibility na magkaroon ng infection yung cord ni baby. Okay po? So when we promote drying, number one, pinagpo-promote natin ang drying para mag-slough off ng mas madalian yung cord ni baby at the same time to prevent infection. So yun. Sa diaper naman po, tigpo-fold natin siya palabas para ang if ever man na makontak siya doon sa cord ni baby, yung smooth side ang makukontak. Okay po, so palabas po natin siya fino-fold. And then again, put nothing on the stump. So wala pong pwedeng ilagay dyan kahit na piso. Kasi minsan nilalagyan daw yan ng piso. Minsan nilalagyan ng oils, nilalagyan ng asin, nilalagyan ng paminta, nilalagyan ng garlic, sibuyas.
Yes po, nagjo-joke po ako. Okay po, so hindi na po natin siya, wala po tayong ilalagay. Opo, kahit pulbo, wala. So, if ever man po na nadumihan yung cord ni baby, ano yung pwede nating gawin? Okay po, kukuha po tayo ng clean water, um, distilled or kaya sterilized water para i-clean natin yung stump ni baby. Contrary again to this reference, hindi na daw po talaga tayo gumagamit at all ng soap para doon. Okay po, so water na lang. Ano po yung pwede natin ibigay, ilagay na lang instead? Betadine. Nilalagyan po ngayon ng betadine ang stump ni baby according to our lying in clinics. Then seek care if ang umbilicus po natin is red or draining pus, ibig sabihin may infection ang cord. Okay po. So again, ito po ay if may presence ng infection, kailangan po natin siyang i-refer accordingly. Nilinisan po natin siya, lalagyan natin ng povidone iodine, saka po natin i-refer accordingly si patient. Question? Wala? Okay. So if may kung nasa hospital setting po kayo and then naatasan kayong care for a patient na may infection, yung cord niya, okay po, kailangan po natin siyang i-clean 3 times a day with again, clean water and then povidone iodine. Wash hands with clean water and then soap. Tapos gently wash off yung pus, yung nana na naglalabas doon sa stump ni baby. Or yung mga crust, may mga natuyong blood, natuyong nana doon sa stump ni baby. Nasa klase pa. Ay, sorry. Nasa klase pa po. Wait lang ha. Nang uyam, di makaintindi. Eh, okay, wash hands. Asa na tayo? Again, no soap. And then, dry the area with clean cloth. Okay po. Ay, Diyos ko. Ida-dry natin yung area with clean cloth. Again, dry. Kailangan po palaging dry ang stump ng baby para mas madali mag-slough off. Okay? And then, wash hands. After natin magbigay ng intervention kay baby, mag-wash po kayo ng hands. Okay? Especially if nag-infect si baby. May infection, may presence of infection si baby. Kasi pwede mo siyang may transfer sa other patient. Next, refer urgently to the hospital if possible redness worsens or does not improve in 2 days. Okay? Kailangan po na i-keep in mind natin na huwag po tayong magbibigay, maglalagay ng bandage doon sa stump or sa abdomen ni baby. Tapos, i-avoid din natin yung touching ng stump unnecessarily. Okay po? So, wag natin hawakan yung stump ni baby if hindi man kailangan. That's the last slide. Do we have any question? Yes, please. Sir, ilang cc nga po yung IM? Ilang cc yung IM? Again, depende po yan doon sa kilo ng infant. If ang kilo ng infant is equals or less than 1,500 grams, ang ibibigay po nating dosage will be 0.5 ml na vitamin K. And if si baby man po ay lampas 1,500 grams, 1 milligram ang ibibigay nating dosage ng vitamin. Sir, yung cc po, yung syringe. Yes po. Ano po yung cc, syringe? 1 cc, 3 cc. Yan po. Ano po yung ito? Opo, yung needle po. Okay. Ang gagamitin po natin is yung tuberculin. Ito pong 1 ml natin na syringe. Okay po. Oo, yung maliit lang ha. Kasi yun yung appropriate natin for the baby. Questions? May questions pa? Yes, Miss Ichigoyen. Kailan po ito i-rate them, sir? I-rate them po natin ito next week na. Next week.
Yes, next week sa schedule po natin. Ah, yes, may checklist po, isi-send ko later. Question, what if sir, okay lang po ba na paisa-isa? Hindi po natin siya ipo-perform ng paisa-isa. I-perform natin siya ng isahan. So from eye care until cord care, isahan lang po natin siya i-perform. Okay po. This weekend po, isi-send natin lahat ng checklist para mapag-aralan nyo na siya beforehand. Apo. Question po, paano po ang pagkasunod-sunod ng return demonstration? Kayo na po ang bahala. Group leader, please facilitate na lang po dun sa pasunod-sunod. Kayo po ay 8 sa inyong group. Tama, 8 kayo sa group. So lahat po ng 8 dapat makapag-perform within our rotation. Okay po. Madali lang naman kasi itong EINC. So, kailangan natin siyang mai-perform within those 3 days na rotation. Question, Miss Passion. Ano po ulit? Okay. Ipapalpate po natin from right lower quadrant, right upper quadrant, left upper quadrant, and left lower quadrant. Ipa-follow po natin yung orientation ng large intestine. Okay po? Any other questions? Yes, Miss Ichigoyen. When you say 5 cycles po, sir, sa resuscitation, ang ibig sabihin po nun is 5 times ko gagawin yung 2 breaths and 30 compression. Yes, that's right. And yung 5 cycles po na yun, kailangan magawa mo siya within 2 minutes. Okay na po ba? Any other questions? Ikaw, may question ka ba? Sure kayo? Yung sa inyo pong checklist, hindi nyo kailangan i-memorize word for word. Okay po? Kailangan lang magawa nyo siya step by step. Makikita kung gagawin nyo siya. Hindi nyo na po kayo. Yes, may checklist. Open po. Ha? Open checklist ko tayo. Hindi po tayo open checklist ha. Yung checklist nyo po ay hahawakan ko saka ko kayo gigradean. Okay po? So, hindi po siya like last time. Okay? So, practice, practice, practice. Kasi ito po ay gagawin nyo sa real patient. Opo. Ngayong second year ninyo, ma-expose na po kayo sa iba't ibang hospitals, ma-expose na kayo sa iba't ibang line clinics, and also community health centers.